Tumambad kay PBBM ang iniwang pinsala ng malakas na lindol na yumanig sa Cebu Martes ng gabi. Walang iwanan ang pangako ng Pangulo sa mga Cebuano. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Siya'y live mula sa Ground Zero sa Bogo City sa Cebu. Andrea, kumusta na ang sitwasyon dyan? Maayong gabi, Corina. Andito ko ngayon sa tapat ng Bogo City Hall at sa mga oras na ito ay wala pa nga rin kuryente. Pero kanina, nung nag-ikot-ikot kami ay nakita namin na puspusan nga yung ginagawang pagkukumpuni ng mga empleyado para agarang maibalik yung kuryente dito sa lungsod. Itong kinatatayuan ko ngayon, Corina, kung babaybayin mo yung kalsada papunta rito sa Bogo City Hall, ay makikita mo yung mga residente na meron ng makeshift tent sa gilid. Sila yung mga residente na takot pa rin umuwi sa kanilang mga bahay hanggang ngayon. Bumagsak na kabahayan. Gumuhong mga simbahan. Libo-libong displaced families. Kawalan ng kuryente at tubig at hindi bababa sa 70 nasawing individual. Ito ang agarang kailangang tugunan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos na yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Northern Cebu. Sa kanyang pagbisita sa Ground Zero ng September 31 na lindol, inanunsyo niyang magdodonate ang Office of the President ng financial aid sa buong probinsya ng Cebu sa apektadong lungsod at mga bayan. 180 million pesos na manggagaling sa pondo ng OP ang ilalaan para matulungan ang recovery efforts ng mga lokal na pamahalaan. 10,000 pesos naman ang ibibigay sa bawat pamilyang naapektuhan ng lindol. Baka naman isipin niyo na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership, to make sure that maganda ang takbo ang ating rehabilitation and so. Kasama ng Pangulong nag-ikot sa Bogo City ang ilan sa kanyang cabinet secretaries. Ipinangako ni Energy Secretary Sharon Garin na within the day ay maibabalik na ang kuryente. Ang tubig naman ay tatrabahuin para maibalik sa lalong madaling panahon. Halos magdadalawang araw matapos ang kagimbal-gimbal na lindol, marami pa rin sa mga residente ng Bogo City ang mas pinipiling manatili at matulog sa labas. Yan ay dahil nawasak o damage ng kanilang mga bahay at takot pang magsiuwi. Nung nalala ko, yung anak ko, naiwan sa balay. Tapos may kapitbahay kami nga malaki. Tapos ang dadaanan nila, maliit lang. Tapos bumagsak yung mga simento. Salamat ako sa Ginoo kasi walang nangyari sa kanila. May mensahe ang Pangulo sa mga biktima. Hindi tayo mauubusan ng pagkain, hindi tayo mauubusan ng tubig para sa ating mga nakimbigas. Inamadali na lang natin ang dalilang magiging presansi ng mga yan para na masilungan sila. Corina, isa sa mga binisita ni PBBM sa kanyang inspection kanina ay ang Cebu Provincial Hospital kung saan nadatnan niya nga yung mga pasyente na nasa labas ng ospital. Kasama ni PBBM na nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon na may bitbit namang structural engineers. Kanilang sinuri yung gusali kanina at matapos nga yung ginawang pagsusuri ay agad na ipinag-utos din ni PBBM ang pagpapapasok sa lahat ng pasyente. Balik sa'yo, Corina. May nabalitaan kami, Andrea, na parang patuloy pa rin ang mga aftershocks, mga tremors na nagtutuloy. Totoo ba? Totoo, Corina. Sa katunayan, kaninang umaga, ilang beses nating naramdaman, lalo na pag naka-idol tayo, no, doon talaga natin nararamdaman yung pag-uga ng lupa. Ilang beses kaming na-alerto kanina dahil nga yung site na in-inspeksyon ni PBBM, doon yung Yolanda Village housing, doon yung mga kabahayan or may isang hilera ng bahay doon na bumagsak dahil sa lindol. Corina. Ayun, kaya siguro ayaw pang bumalik sa mga bahay ang mga tao, no? Dahil meron pa rin nararamdaman. Maraming salamat. Nag-uulat ang live mula sa Bogo City sa Cebu. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.